As a cyclist, kailangan mo ng cyclocomputer. Ang problema, hindi mo alam ang pipiliin mo. So, we have here yung tatlong BSC series ng IGP Sport, yung BSC 100S, BSC 200 at BSC 300. Ano ba ang para sa'yo dito? Yung tatlong BSC series ng IGP Sport, iba't ibang cyclo, iba't ibang capabilities, iba't ibang features. Syempre, iba't ibang presyo. So, as a cyclist, iba-iba tayo ng pangangailangan at iba-iba rin ang lalim ng bulsa. Panoodin mo ito to help yourself decide kung ano ba yung ukol sa pangangailangan mo. Pero follow nyo muna ako sa FB para kung meron kayong katanungan, mas madaling mag-reply. Salamat! May mga hiwalay na video itong bawat isa. Ililink ko yan sa description. Kumbaga deep dive ng bawat isa, so pwede mong panoodin yun after this video. Anyway, from BSC 100 to 300, from mura to mahal ito. BSC 100 yung pinakamura, then 200 yung gitna, at 300 naman yung pinakamahal. Simulan natin yung comparison syempre sa palagi mong nakikita, yung itsura. Lahat ng tatlong cyclo ay gawa sa plastic material. Good plastic naman yan. Pare-parehas naman silang Garmin mount, Type-C na rin lahat ng charging port. At yung mga sizes halos similar, lalo na yung 200 at yung 300. Parang iisa lang yung chassis nila. Same sila ng size. Same ng itsura, pero yung BSC 100S, similar yung size pero slightly bigger. Ibang molde na siguro yung ginamit nila dito. Sa harap, iba-iba ang itsura para ma-differentiate mo rin niya ang bawat isa. Yung 100 basic black tapos with IGP Sport logo sa taas, model number sa gilid. Yung 200, ganun din, basic black pero reflective yung IGP Sport logo sa taas. At yung 300 naman, which is yung pinakamahal, meron siyang parang carbon fiber design, then white na lahat ng text and logos. Weight ng tatlo pare-parehas na 67 grams, plus or minus yan ha. Hindi mo ramdam yung weight difference unless i-compare mo sila sa mas malalaking cyclocomputer. Pero yung tatlo, same lang yung bigat nila. In terms of size and itsura, yan yung pinagkaiba ng tatlo. So it's different but kinda the same. Pero super similar talaga. Yung 100, dalawa lang ang mga buttons. Wala ka namang inanavigate masyado sa cyclo na ito. At yung 200 at 300 may 6 na buttons para mas manavigate mo ng maayos yung device. At ito yung isa sa mga big deal sa mga cyclo na ito. Dito nagkakatalo-talo yung tatlong cyclo, yung screen nila. Iba't ibang technology ang ginamit ng bawat isa. Kaya isa itong factor kung bakit magkakaiba yung price nila. Yung BSC 100S, super basic segmented yung pinaka-screen. So, yung mga data na kailangan mo nandyan naman. Pwede mo namang bago-baguhin yung mga nasa bawat box. Pero, limited ka lang sa position ng data na yon. Meron lang siyang specific na box kung saan siya nakalagay. Hindi mo pwedeng ilipat. Pero, lahat naman ng basic na kailangan mo nandyan naman. Limited ka nga lang sa modification kung saan mo gustong ilagay yon. Tapos, 4 page lang ang meron siya. Yung 200, mas maganda naman yung screen nito. Hindi na segmented. Medyo may pagka-dot matrix na. So, mas maraming function na pwedeng ipakita. Kumbaga, mas versatile yung screen kumpara sa nauna, na merong 8 pages naman. Ako personally, kung papipiliin ako sa klase ng screen, gusto ko yung dot matrix para malaro ko yung mga data na pwede kong makita. Though, may mga tao naman na gustong mas simple, wala namang problema doon. Pero ako, mas gusto ko yung mamomod ko yung mga data sa nakikita ko kasi minsan gusto ko yung speed lang, yung nakikita ko, yung grade ayokong makita. Mas magagawa mo yun dito sa 200 kaysa dun sa BSC 100S. Pero, yung BSC 300, yung screen niya ay colored. As a batang 90s, legit na batang 90s, na-experience ko yung transition from black and white na TV to color TV. Ang difference is night and day. Pero malamang, majority naman ng nanonood nito, hindi pa na-experience yun. Malamang, namulat na sila na colored na ang TV. Pero ito nga, yung BSC 300, colored ang screen. So kung galing ka sa basic black and white na cyclocomputer at bigla kang nakagamit ng colored, masasabi mo talaga na ang ganda ng colored. Pero, hindi lang yan basta-basta may kulay. May dagdag function niyang pagiging colored na yan, na matatalakay natin mamaya. So meaning, may mas malaking advantage yan kumpara sa dalawa. Kahit sino naman, mas gusto yung colored. Gusto mo ba yung cellphone mo black and white? Di ba hindi?
Pero syempre, dahil nga mas maganda yung screen nitong BSC300 kumpara sa dalawa, ibig sabihin nun mas may presyo siya. Kaya siya yung pinakamahal sa tatlo. If you have the money, piliin mo yung colored syempre. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Size difference ng mga screen, 2.6 inches yung 100, 2.5 inches yung 200, at 2.4 naman yung 300. So, yung mas mahal, mas maliit ng konti yung screen. Weird, diba? So, ano ba yung mga advantage at disadvantage ng mga screen na ito? Syempre, yung mas magandang screen, it uses more battery. Yung colored is rated at 20 hours. Yung dot matrix or yung 200 rated at 30 hours. Yung segmented or yung 100 rated at 40 hours. 10 hours increment, diba? Pero yun nga, kailangan mong tanggapin na yung mas powerful na device uses more battery life. Kasi, hindi naman lumaki yung device or nagbago yung size ng battery. 600 mAh pa rin across the 3 devices. Pero, nagbago yung screen, so talagang mas iiksi yung battery life ng mas magandang device. Though, pwede mo namang i-charge yung mga devices na yan during multi-day ride para hindi malobat. Pero yung 20 hours dun sa colored, mahaba na rin yan. Pero kung ikaw yung tamad mag-charge or madalas makalimot mag-charge, go with BSC 100. Pero hindi pa tayo tapos sa screen. Sa maliwanag na panahon or tirik na araw, yung mga black and white na screen tulad nitong 100 at 200, makikita mo yung mga datas niya ng walang kahirap-hirap. Kasi technically, contrast lang naman yan. No need for backlighting sa maliwanag na panahon. Unlike the colored one, need mo pang i-adjust yung brightness para makita mo sa liwanag. Medyo isasagad mo yung brightness or yung backlight. Pwede mo namang iset yung auto features niyan para liliwanag yung backlight pag kinakailangan. Pero pag mas maliwanag yung backlight, syempre mas gagamit yan ng battery life. Pero sa part ng video na ito, naka 30% backlight lang yung BSC300. Kahit maaraw, nakikita mo pa rin yung screen ng maayos, tulad nung dalawa. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. Connectivity, halos same naman yung tatlo. GPS connection, same lahat. BLE at ANT Plus naman lahat ng devices. So yung mga basic na cadence, power meter, heart rate monitor, at speed sensor, makakabit mo sa tatlong devices. Ang problema lang sa dalawang unit, yung 100 at 200, hindi mo pwedeng kabitan ng radar at automatic smart lights kasi hindi nila supported yung ganun. So kung nagbabala ka bumili ng mga ganyang accessories, dapat BSC300 ang kunin mo. Data storage, 250 hours lang yung BSC100. 400 hours naman yung 200. And then, 8GB yung 300. I don't know kung anong equivalent niyan sa hours, pero I think more than yan sa BSC200. IPX7 naman lahat ng mga devices, so kahit sa matinding ulan, yakang-yaka ng tatlo yan. Cycling features, kung titignan nyo, yung 100, yung mga basic data, napapakita naman niya. Medyo limited lang yung mga pages at data kumpara sa dalawa na halos similar yung mga cycling features. Ang medyo naging gripe ko dito sa BSC100, madalas pag nagpapahinga ka at nag-sleep yung cyclo at hindi mo napansin na nakasleep, nakalayo ka na bago mo pa makontinue yung ride. Hindi kasi siya auto-wake up pag andar mo, kaya may mga time na umaandar ka na at nakalayo pero hindi mo pa nai-start ulit yung cyclo. Medyo kailangan mo pa siyang gisingin. Medyo nakakainis yun. Yung dalawa kasi, yung 200 at 300, may auto-wake up feature siya pag gumalaw ka. Automatic na magko-continue yung cyclo sa pag-record ng data. Yan yung mga functions na binayaran mo. Yung 200 at 300 halos parehas talaga sila ng function. Kung titignan mo yung advanced feature ng dalawa, same na same yung kaya nilang gawin. Medyo napag-iwanan yung BSC 100 dyan. Kung parehas lang naman pala yung 200 at 300, bakit ko pipiliin yung isa laban dun sa isa? May mga features naman yung 300 na wala sa 200. Dahil colored nga ang screen ng 300, mas maganda ang map implementation nito kumpara sa BSC 200. Yung navigation kasi ng 200 parang water mode lang. So pag nag-import ka ng map sa BSC 200, yung mismong ruta lang ang makikita mo. For some people, mas madaling intindihin. Pero sa BSC 300, makikita mo yung mismong mga streets, so may mas guide ka kung saan ka pupunta. Makikita mo din yung mga major roads kasi may indication na bright yellow yung mga yon. At kahit hindi ka mag-import ng route, makikita mo pa rin yung map, so meron kang idea kung saan ka pwedeng dumaan or lumusot.
So yan yung nagagawa ng colored na screen. Sa 200 walang ganong feature. Kasi nga kung ano yung daan na in-import mo sa Cyclo, yun lang ang ipapakita niya sa'yo. Yung 100 walang mapa. So kung palagi kang naliligaw sa mga rides mo, wag kang mag BSC 100. So sabi ko nga magkakaiba yung price niya. Yung BSC 100S is the cheapest, 200 yung mas mahal ng konti, at 300 yung most expensive. So kung medyo buhay daga katulad ko at wala kang masyadong budget at okay lang naman sa'yo yung mga basic features at hindi mo naman kailangan ng mapa, you can go with BSC 100S. Kung meron ka namang konting money to spare at gusto mo at least may konting navigation at hindi ka nadudukot-dukot sa phone mo para mag-Google Maps, I suggest go with BSC 200. If money is not an issue and you want full features, magandang maps, colored screen, at future-proof sa mga accessories na ilalabas ni IGP Sport, go with BSC 300. Mas mahal, pero mas maraming magagawa. Kung ako tatanungin ha, pag-iipunan ko yung BSC 300, sulit to. Swerte lang talaga na isa akong bike content creator so I can get it for free. But if bibilin ko to, I will choose BSC 300. Pag-iipunan ko talaga yan. Kung ako lang naman ha, may kanya-kanya pa rin naman tayong pamantayan sa pagpili ng mga bibili natin. Hard-earned money mo yan eh. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So sana nakatulong itong video na ito kung anong pipiliin mo. Or baka nakagulo pa to sa isipan mo. Pero ang pag-isipan mo yung features lang na kailangan mo at presyo na kaya ng bulsa mo. Lagay ko lahat ng link ng tatlong Cyclo sa description. Makikita mo yung mga price difference nila kung ano ba yung kaya mo. Andyan din pala sa description yung FB ko at Instagram. Follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam! Ang init!